Ipinanganak si Leonardo Manicio alias Nardong Putik noong March 25, 1925 sa Sabang des Marinas, Cavite. Nang bininyagan si Nardo ay kinuha bilang ninong ang isang nagnangailang Jose Barzaga na kabilang sa isang mayamang angkan, kilalang abogado, may-ari ng lupa at mga politiko sa bayan. Ang kanyang ama na si Juan Manicio ay isang magsasaka na matagal na nagsisilbi sa mga kilalang pamilyang Karungkong, Mamubat at Barzaga. Dahil sa pakikipag-alyansa ng kanyang ama sa mga Barzaga, naging target ang kanyang ama na si Juan Manicio at pinatay noong 1944 at ninakaw ang kanilang mga alagang hayop sa kanilang tahanan ng mga karibal sa politika ng mga armadong grupong gerilya sa ilalim ni Colonel Emiliano de la Cruz mula sa Barrio Paliparan des Marinas. Nag-aagawan sila para sa pagkontrol ng Des Marinas at sa mga sitwasyong ito ay naghiganti si Nardo sa kawalang katarungang binanas ng kanyang ama. Dahil dito, si Manicio ay nadala sa paksyonal na politika sa Des Marinas at hindi nagtagal ay hinirang siya bilang isang pulis sa Des Marinas ng Noe Mayor na si Felicissimo Karungkong noong 1944. At inarkila bilang isang ganap na armadong retainer ng makapangyarihang pamilya sa Des Marinas. Si Nardo ay kinasal kay Feliciana, ngunit nagkaroon ng maraming karaniwang asawa. Mayroon siyang isang kilalang anak na lalaki, si Leonardo Jr., at dalawang kilalang anak na babae, sina Angelita at Estrelita. Hindi nagtagal ay napatalsik si Nardo sa serbisyo bilang isang pulis. At dahil na rin sa pagkawala ng kanyang ama, na isa sa naging dahilan na tinuturing kaya naman siya ay naligaw ng landas, si Nardo ay nasangkot sa iba't ibang kasong kriminal noong 1948 mula sa illegal possession of firearms, kidnapping, armed robbery at murder. Kabilang sa mga pangunahing kaso kung saan nasangkot si Nardo ay ang Maragondon Massacre noong 1952 kung saan ang alkalde, hepe ng pulisya at ilang pulis ang pinatay gamit ang mga kutsilyo sa pahangaso. Nalaman din na nakikipag-ugnayan ang mga politiko ng Cavite kay Nardong Putik at ginagamit siya sa kanilang pakikibaka. Pinangunahan ni Manicio ang isang grupo ng mga roving bandit na sangkot sa pagkidnap, pagnanakaw, karnaping, pagpatay, pagtatanim ng marijuana, at murder for hire bilang isang gunman para sa mga politiko ng Cavite. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Nardo sa mag-amang tandem ng Liberal Party na sina Senator Justiniano at Governor Delfin Montano ng Amayatan sa Cavite. Ayon sa Caviteños, ay nakipag-ugnayan din si Governor Lino Bocailan at Vice Governor Dominador Camerino. At kay Pangulong Ferdinand Marcos, nakuha ni Manicio ang pangalan Nardong Putik dahil sa paglugog niya sa putik sa lubluban ng kalabaw, gamit ang kawayan o tangkay ng papaya bilang paghinya. Sa tuwing kailangan niyang umiwas sa makakasalubong niyang pulis o militar. Subalit noong 1953 ay nahuli at nakulong si Nardo. Ngunit nakatakas noong Hulyo 1955 mula sa Constabulary Stockade sa Imus, Cavite, kung saan siya nakapulong bilang isang bilanggo. At noong 1957 sa araw ng halalan, isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng grupo ni Nardo at grupo ng Noe Provincial Commander ng Cavite na si Lieutenant Colonel Laureano Marana, kung saan napatay si Marana at 7 iba pa. May 27 taong 1958 ay muling nahuli si Nardo matapos siyang makorner sa gilingan ng palay sa Barrio Medicion sa Imus, Cavite ni Lieutenant Elias R. Lazo Jr. at Lieutenant Federico D. Navarro na parehong na-promote bilang kapitan at naparangalan ng Gold Cross Medal, ang ikatlong pinakamataas na parangal sa labanan sa militar para sa kanilang matapang na paghuli kay Nardo. Si Nardo ay sinentensyahan ng pagkakakulong ng 182 taon at 2 buwan sa Muntinlupa, ngunit nabigyan ng kalayaan sa pagdalaw.
Nakatakas siya noong October 1969 at nagtago sa kanyang sariling bayan, kung saan ay malapit pa rin siya sa kanyang longtime mentor na si Mayor Remigio Carungcong. At noong umaga ng February 10, 1971, dalawang ahente ng NBI na sina Rogelio Domingo at Antonio Dayao ang napatay ni Nardo at ng kanyang mga tauhan. Ang mga biktima ay kabilang sa isang grupo na pinamumunuan ni Supervising Agent Eligio Songco na nagtungo sa Imus, Cavite upang mag-survey at sumalakay sa isang plantasyon ng marijuana na sinasabing protektado ni Putik. Ang ilan sa kanyang mga tauhan na sangkot ay nahuli, kinasuhan at hinatulan sa korte kaugnay ng mga pagpatay. Isang pinagsanib na puwersa ng NBI Constabulary ang nagtipon na may layunin hulihin si Nardo, patay man o buhay, at pinatungan sa ulo ng Noe Acting Governor Juanito Johnny Remulla na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Ayon sa ulat, ay sinubukan hikayatin ni Lieutenant Colonel Miguel Gantuangco, isa sa mga commanding officer ng task force, kasama si NB Agent Epimapo Velasco na sumuko na lang si Nardo, ngunit hindi sila nagtagumpay. October 9, 1971, sinubukan ng task force na sundan si Nardo at natuklasan ang kanyang hideout noong October 10. Ang mga pananamban ay inihanda ng konstabularyo sa pangkalahatang lugar ng madaling araw sa mga posibleng rutang dadaanan ni Nardo. Noong October 10, 1971, dumating ang isang pulang Chevrolet Impala kung saan ay nakasakay si Nardong Putik sa isang task force highway checkpoint sa pagitan ng Pananitan at Gawit. Tumanggi si Manicio na sundin ang mga hudyat na huminto siya at nagpakutok ang 20 ahenteng nagtitipon at mga opisyal ng pulisya na halos agad na napatay si Nardo. Sa bangkay ni Nardo ay nakuha ang isang revolver na baril, 300 pesos, peking $150, isang wallet, listahan ng kanyang mga utang, at ilang mga peking ID. Ang operasyon ay nagpalakas sa karera ni Remulla at Velasco. Sa pagkamatay ni Manicio, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay inaresto, hinasuhan at hinatulan sa korte para sa pagpatay at iba pang mga pagkakasala. Ang pagkamatay ni Nardong Putik ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon sa Cavite dahil nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang lokal na Robin Hood dahil ang kanyang mga kriminal na pagsasamantala ay pangunahing nakatarget sa mga mahihirap. Lumitaw ang isang alternatibong teorya tungkol sa pagkamatay ni Manicio. Inimbitahan siya ng isa sa kanyang kaibigan o kumpare sa isang social gathering na binayaran ng isang pinunong politikal sa Cavite. Nang si Putik ay lasing na, isang kondisyon na ipinagbabawal para sa isang individual na nagtataglay ng isang anting-anting dahil sa kakayahang mawala ang epekto nito kapag ang may hawak ay may alak sa katawan. Pagkatapos ay hinampas siya ng kanyang kaibigang naka-turncoat sa likod ng kanyang ulo at namatay sa sugat. Ang kanyang bangkay ay isinuko sa NBI at Police Cavite para palabasin na sila ang naging dahilan ng kamatayan ni Nardong Putik.